Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, another interesting topic po. Ganun ba kalakas ang dividend investing na kaya niyang doblehin ang pera natin kahit na flat ang market? Itignan po natin ang data. Welcome back! Ayan, double your money with dividend investing. Kaya ba yan ng dividend investing? Ganyan ba kagaling ang dividend investing na kahit na flat ang market, kayang doblehin ng pera natin? Titingnan po natin. Kasi ang problema po talaga ng tao, kasama po ako, biktima na po ako nito maraming beses na po. Ang bilis-bilis po natin mag-underestimate ng isang bagay na hindi po tayo nagkukwenta. Minsan nagkukwenta po tayo, kulang. Bitin. Okay, may famous po na fictional story po, no. Alam ko fictional story po ito, no, pero isang lesson po ito sa compounding po, no. Meron daw po noong unang panahon daw po, no, may isang lalaki daw po sa India na invento daw niya yung game of chess. Okay, sa hindi po familiar, ang chess po may 64 square po ang chess. Tapos pinresent niya po sa hari, no, bilang regalo niya. O yan, maglaro ka. Ayan, inimbento ko para sa'yo para masiyahan ka. Tapos tuwan-tuwa daw yung hari. Sa sobrang tuwa niya, tinanong niya yung inventor, ano ang gusto mong reward? Kahit ano gusto mo, up to half of my kingdom. Ang sinabi ng lalaki, wala pong problema. May 64 squares po yung chessboard. O pwede po ba, no? Yung unang square ng chessboard, bigyan mo ko ng isang butil ng bigas. Tapos, kada chessboard na susunod, dodoblehin mo yung nakaraan. Sa pangalawang square, bigyan mo ako ng 2 butil, no? Sa pangatlong square, 4. Dodoblehin mo yung nakaraan eh. Sa pang-apat na square, 8, 16, 32, 64. Okay. Hanggang mapuno po natin yung 64 square hanggang umabot tayo sa 64 square, no? So, nag-calculate ngayon itong hari, no? Square 1, 1 grain. Square 2, 2 grains. Square 3, 4 grains, no? Up to square, pagdating ko na square 10, 512 is, konti lang yan ah. Hindi ganun marami. Tanga-tanga naman. Tanga-tanga na ng inventor. Akala ko ba matalino to? Syunga-syunga pala. Siguro pag-abot ko ng pang 64 na square, siguro mga 3 kilo nito. Grabe. Kahit ano, ibibigay ko. Tapos ito lang hihingi, 3 kilo bigas lang. Ano ba? Sisiw. Kasi pumayag siya. Ngayon, pag pinalculate mo po yan, 9 quintillion po yan. Kung hindi po ako nagkakamali. Ginugel ko lang po ito. Alam ko naman, 9 quintillion po ito. And there is no enough rice in the whole world para bayaran po ang mama na ito. At kailangan habang buhay hanggang kaapu-apuhan niya ay may supply na po ng bigas. Yan po ang problema kapag hindi po tayo nagka-calculate. Ang moral of the story, wag po tayo mag-assume, always compute. At yun ang ginawa ko using Meralco. Kasi po kaka-feature ko lang po nung nakaraan ng Meralco. So pinutingting ko talaga itong Meralco po. No? Kasi matagal na po natin kilala na si Meralco ay dividend paying stock. At alam naman po natin, no, for the past 10, 12 years, flat po ang market ng Pilipinas. Tingnan nyo po ang graph ng stock market po natin. Wala pong nangyari in the past 12 years. Kung magkano ininvest mo noong 2014, 2013, hanggang ngayon, wala ka pa rin pong kinita. Flat ang market eh. Kung sa index ka po kumusta, wala pong nangyari sa iyo, no? And si Meralco po, generally growing naman po siya kung makikita po natin dito, no? Medyo sumablay lang po siya ng konti nung pandemic, ha? Medyo bumagsak siya. Paangat na sana eh. Medyo sumablay pero ngayon paangat ulit, no? Okay, nakikita niyo po ba? Pero generally growing naman po siya. Although mahinang-mahina lang ang pag-grow po niya. Hindi naman po ganun kalakas pagdating po sa price. Actually, pag pinag-aralan po yung business po nito, hindi po ganun kabilis. Nag-grow naman po si Meralco pero slowly, parang pagong eh. Paunti-unti lang po, no? Pero yung dividends niya po, satisfactory. Kung titingnan po natin dito, no? Against the share price niya po, no? Every January ko po kinuha yung share price, ha? Tapos ko compare natin yung dividend. So, pumapalo po between 4 and 7%. Approximately lang ng boto. So, magandang dividend paying stock po ito. Ngayon,
Ngayon, yun ang tanong eh, kapag ginawa mo to, no, I always thought no, in the past, pag nag-invest ako sa Meralco, walang mangyayari sa pera ko. Inisip ko, okay, invest ako sa Meralco after 10 years, siguro kakita ko 10, 15, 20%. Tingnan nga natin kung i-calculate natin. Subukan nga natin itong si Meralco kasi yun ang problema ng tao. Katulad, kasama po ako, dismiss ako ng dismiss. Wala, pangit yan, pangit yan. Gusto ko mabilis nakita. Dismiss, dismiss. Tingnan po natin, no? So, ang tanong ko po, what if meron tayong 100,000 noong 2015? At nag-invest tayo one time, nagbagsak tayo ng 100,000 noong 2015. Magkano na po yan kaya ngayong 2024? Okay, Kuya John, bakit 2015 na napili mo? Kasi hanggang doon lang yun na-research ko na dividend ng Meralco. Kung saan-saan ko na pong kinutkot ito pati sa website po ng Meralco. Hindi na po ako makalagpas ng 2015, hindi na ako 2014, wala na po talagang data. May nakukutkot po akong data pero hindi po accurate talaga eh. So, dito lang po ako nag-focus sa 2015 hanggang sa present kasi yun ang data na meron po akong nakutkot sa dividends po nila. Okay, no? So, napakasimpleng strategy lang po ang gagawin ko po, no? Bibili lang po ako ng stock every January 1 ng taon. Okay? January 1 ng 2015, ibabagsak ko yung 100,000 pesos ko, no? January 1 ng 2015. And then, of course, dahil January 1 ko binagsak yon at bumili ako ng stock ng Meralco, yung buong year na yon tatanggap ako ng dividends, no? 2, 3, or 4 times a year makakatanggap ako ng dividends sa Meralco. And then pagdating ng January 1 ng susunod na taon, bibili na naman ako. Every January 1 lang ako bibili. Iipunin ko lang buong taon yung dividends every January 1 kasi ayoko na maistorbo. Gusto ko once a year lang ako naglalagin sa broker ko. Tapos bibili ako. Okay? Yung maliwanag po ba, no? Every January 1 ako bibili. So, may pagka peso cost averaging po ito na wala na pong isip-isip. Basta January 1, kung anong presyo niyan, bahala na si Batman. Yan, bibili ako. Okay, ano mangyayari pag ginawa ko yan on a good dividend yield stock? Okay, magkano ang pera ko by January 1, 2024 after approximately 9 years? At para po realistic ang ating calculation, in-include ko po dito ang broker fees. At in-include ko na po dito na ang pwede mo lang bilhin ay board lahat, no? Pa 10 stock dapat, at least minimum of 10. At in-include ko na rin po sa calculation ko yung deduction para realistic po na may deduction po na 10% pag tumangkak ka ng dividends ay nilagay ko na po sa calculation ko. At ito po ang nangyari. January 1, 2015, makakabili po ako ng 410 shares ng Meralco. Okay? Yun ng kasya sa pera ko na 100,000. Makakabili ko isang bagsakan. 410 shares agad. At may sukli pa akong 284 pesos. Okay? At sa buong taon ng 2015, kikita po ako ng 5,627 na salapi. No? Tanggal na yung tax, 5,627. No? So, by the end of the year, by December, meron na akong around 5,900. Na ipambibili ko naman sa 2016, January 1. Makakabili ako ng 20 na shares, no? Kasi meron akong halos 6,000 no? Halos 6,000 277 lang naman ang isang ng isang share. Makakabili ako ng mga 20. Okay. So, magkakaroon ako by January 1, 2016, meron na akong 430 na stocks, no? Dati 410 lang, ngayon 430 na. And napaka-unusual na maganda yung taon ng 2016. Malaki pinamigay na dividends ng Meralco 25 pesos per share. Kung hindi po ako nagkakamali sa data na nakalkal ko, no? And ang dividends ma-earn ko po dito is around 9,700. Magandang taon po ito. Unusual po ito. Outlier po ito. Pero ito po ang data. Wala po akong magagawa, no? So by the end of the year, may 10,000 pesos po ako. 2017, makakabili ako ng 30 shares. Ayun, dumadami na. 460 shares na. Kaya lang, yung taon po na to masama. Nangalahati ang dividend sa pinamigay. Balik tayo sa 5,000. Alright? Maliwalag po ba? Ngayon, slowly dumadami na po ang shares natin. Dahan lang. Although yung dividends, hindi man natin nararamdaman na umaangat ng malaki dividends. Pa konti-konti lang. Yung shares pa konti-konti lang din, no? Continue lang. Reinvest lang ng reinvest every January 1. Regardless of the price, wala akong pakialam. Every January 1, bibili po ako. At ito po ang mangyayari by 2018, 2019, 2020, 21, 22 hanggang 2023. Dahan-dahan na pong
tataas ng tataas ang total shares ko, magiging 480, 490, 520, 540. May taon na ano kasi konti lang mabibili mo kasi hindi pasok sa board lot eh, di ba? Ayun, no? And then matatapos po ang 2023 na meron na pong 590 shares. Imagine that, nag-umpisa lang po tayo sa 410 shares. Medyo maganda-ganda na rin po ang dinamin po ng shares po natin, no? Dumami na, halos kalahati yung nadagdag sa atin na shares, no? At nakikita nyo din po dito, yung dividends po natin, although hindi po perfect, pero unti-unti na rin pong tumataas ang dividend. At gagraduate po tayo ng 2023 na tumatanggap na po tayo ng 10,000 pesos. Tanggal na po ang tax na dividend sa puhunan na 100,000 pesos. Okay, no? At sa pagtatapos ng taon ng 2023, no, meron tayong cash na 12,500, no, na pwede natin pambilin by 2024. Pero pag sabihin na natin, no, pagdating po ng January 1, 2024, ayoko na. Ano na ako? Quit na ako sa stock market, no? Gusto ko na i-liquidate lahat, ibebenta ko na lahat ng shares ko, ikikip ko lahat ng cash ko, no? Okay, so 590 shares ako. I-multiply po natin, ano yung price yun ng January 1, 2024? 368, no? So, pag minultiply po natin yan, tanggalin po natin yung broker fees, ang matitira po sa atin ay 216,000. Tapos may cash po tayo na 12,000 kanina, no? So, ang grand total po natin ay 228,000 pesos after 9 years po. Imagine that. Higit doble ang nangyari sa pera po natin by just investing in a dividend paying stock na napaka-boring po. Ngayon, siguro sinasabi na iba, Kuya John, hindi po fair. Hindi fair ang ginawa mong calculation ng January 1, 2024 kasi natsambahan mo na ang taas-taas ng price eh. Ang taas ng price 368 ngayon lang pumalo ng ganyang kataas yan. Sige, i-average sa po natin, magkano ba ang price niya for the past 9 years ng Meralco? 295. Yun ang gawin nating yun na po ang gawin nating basis po, no? 590 shares multiply by 295, 173,000. Idadagdag po natin yung cash natin na 12,000. That is 185,000. Still almost halos doble pa rin po, no? Give or take, depende na lang kung sa timing mo ng pag-exit mo, no? Pero dito hindi tayo nag-iisip. Ayan po, 185,000 pesos. So makikita po natin, no, na naglalaro po tayo sa doble. Halos doble po talaga na pag nag-invest po tayo sa ganitong strategy po, no? And ito nga po ang bilin po kasi sa atin, no, ni Terry Smith, no? Ito po talagang na-appreciate ko po talaga si Terry Smith. Ang sinasabi niya, keep on buying good stock kasi marami na pong simulation at backtesting na ginawa po si Terry Smith, no? Yung team po ni Terry Smith talagang binack-testing po nila, no, na bibili ka nga ng mura na stock pero hindi naman growing, no? So hindi gano'ng kaganda. So ang billing niya po talaga pag bumili ka ng stock, yung generally growing po talaga, no? At kung nagbibigay ng dividends, edi so much so the better, no? In the long run, panalo po yan, no? And Meralco, this is one of the most boring stock, no? Na ito Meralco, sa mukha mo lang sasampaling ka ng Meralco. Kaya lang gusto po natin ang Meralco kasi ang Meralco po, no, hindi po basta-basta na nagbabago ang negosyo po niyan eh. Hindi po nadidisrupt po yan eh. Wala pong pwedeng mangyari sa mundo o sa bansa po natin na basta-basta madidisrupt ang Meralco. Hindi po katulad ng ibang negosyo, no, na pwede may magtayo dyan ng mga chicken wing, no? Tapos biglang wala ka ng benta. Pwede mangyari po yun. Pero ito po Meralco, mahirap na disrupt po talaga ito, no? And nakita po natin, no, na kayang-kaya pong i-double ang pera po natin in 9 to 10 years. Imagine that, kahit wala ka ng isip-isip na gagawin, wala ka ng analysis, wala ka ng market timing, every January 1, reinvest ka lang ng reinvest, and still, we almost double on a flat market. Again, flat po ang market natin for the past 12 years, no? So, ganun pala kagaling ang dividend investing. Hindi ko pa sinasabi na yun ang mangyayari po sa inyo sa future. Of course, madaling sabihin kasi hindsight po ito, no? Pero, sana po na-appreciate po ninyo, no, yung power ng dividend investing, yung power po ng compounding, no? Sa unang first 4 years, hindi po natin talaga mararamdaman ang effect po nito. Ang konti-konti po talaga ng epekto po nitong ginagawa po natin. Nag-uumpisa po ang magic ng compounding po na yan
pag pumalo na po tayo sa 10th year and moving forward, dun nyo na po mararamdaman ng snowball effect. Sa umpisa nakakasuya kasi ang liit-liit po ng kita, pero in the long run, yung slowly but surely po na yan, gagana po yan. Kasi po, ito pong calculate, kaya ako po kinalculate po ito para makita po natin. Gawin nyo rin po ang calculations po, no? Mag-excel din po kayo, tingnan po ninyo, no? So, ang pinaka-lesson po talaga na natutunan ko po, isa pa po lesson na lagi ko pong gustong ibilin po sa inyo, ang compounding po talaga gumagana. Gumagana lang po yan kung hindi nyo po pinangwawalwal ang dividends po ninyo. Totoo po ito, wag niyo pong pagtatawanan. Madami na po akong kakilala. Ganito po sila mag-invest sa stock market. Kapag kumita po ang stock nila, buy low, sell high, beer. Pag nakakuha ng dividends, beer. Ganun po, no? So, billing ko lang po sa inyo, keep on reinvesting. Discipline plus a simple, boring strategy wins. Pumili ka ng isang negosyo na hindi masyado madidisrupt, na consistently mag-grow kahit dahan-dahan lang, kahit pa 3% lang ang ginogrow ng negosyo na yan. Wala pong problema, basta wala siyang risk na bumaba at hindi siya stagnant, nag-grow po siya generally. At lagyan mo lang ng disiplina, no, na nagpe-pay siya ng dividends at reinvest ka lang po ng reinvest. At yung math po ay pinakita ko na po sa inyo ang math na gumagana po siya talaga. No? Ngayon, ang last question po natin, kaya ba Kuya John ang 1 million dividends given na meron ka lang 2,000 pesos na budget every month? Ayun, ang abangan po natin sa susunod na video. Tingnan po natin kung kaya ng compounding po yan. No? At hanggang dito lang po ang kwentuhan po natin. Again, ano lang po ito, backtesting lang po ito. Ha? Hindi ko po sinasabi na ito ang mangyayari sa future kapag nag-invest po kayo sa Meralco. No? Always po, no? Bahala po kayo sa buhay po ninyo. Hindi po ito financial advice. This is just for entertainment and general education. Binibigyan ko lang po kayo ng inspiration na maging disciplined investor po kayo at stick to your strategy na dividend investing, no? Ayan, like, subscribe, share, hit the notification bell, kwento about this comment section. God bless po sa inyo. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye.